Breaking news mga kababayan. Eto na. Paulo Duterte sumabog po sa galit. Binakbakan po itong si AFP Chief Browner. Bakit mga kababayan? Ang sabi po ni Paulo Duterte, bago ka magyabang tungkol sa mga missile na kayang abutin ang China, kaya mo bang pigilan ang ganti nila o handa kang isugal ang buhay ng mga Pilipino para lang ipakitang malapit ka sa iyong amo? Hala ka, mga kababayan. Ang sabi kasi ni Browner, mga medium range missile ito. Meaning that if they are launched, aabot ito ng mainland China or mainland China at pati sa kanila mga artificial na isla. Hala ka. Ganun na ba kalakas ang Pilipinas mga kababayan? So, i-check nga natin ito. May video dito eh. I-check nga natin. Ito po yung missile na pinagyayabang ni Browner ayon kay Paulo Duterte. Ito po. I-check nga natin. Dahil sa Facebook Live ni Senator Amy Marcos, biglang nasa balita ang hypersonic missiles. Sa kanyang Facebook Live, sinabi ng Senadora na nakita raw niya ang mga plano ng China na gagamitin ng mga hypersonic missiles nito laban sa 25 target dito sa Pilipinas. Kasama raw sa mga target ng hypersonic missiles ang siyam na EDCA site sa Pilipinas na ginagamit nga ng US. Ito po yung Enhanced Defense Cooperation Agreement kung saan pinapagamit natin sa US ang mga base militar natin. Ang daming tanong na lumitaw dahil sa Facebook Live na yan. Una, paano naman nasilip ng Senadora ang detalyadong war plans daw ng China na parang kakalat-kalat lang? At pangalawa, ano ba itong hypersonic missiles at bakit parang sobra ang kaba ng Senadora? Meron pong tatlong klase ng missiles at rockets depende po sa kanilang bilis. Ang subsonic o yung mga missile na mas mabagal pa sa speed of sound na 1.6 km per second. Yan po halimbawa yung mga homemade rockets ng Hamas na madali pang ma-intercept ng Iron Dome defense systems ng Israel. Narin naman ang mga supersonic missiles gaya po ng mga air-to-air missiles na mas mabilis sa speed of sound. O mga kababayan, nakita nyo po. Sabi kasi ni Browner, nagyabang na yung mga missile na nandito sa Pilipinas na aabot daw sa lupain ng China pag ito'y pinakawalan. Parang sinasabi ni Browner na kayang-kaya natin ang China. Paano pag nagpakawalay ng hydrogen missile? Nakatumbas ay parang chemical weapon. Sa tingin mo, baka pati langgam hindi mabuhay. Yun ang sinasabi ni Paulo Duterte na bago ka magyabang tungkol sa mga missile na kayang abutin ng China, kaya mo bang mapigilan ang ganti nila? Yung yung counter-strike. Aabot nga ang mga missile natin na pinagmamalaki ni Browner. Paano naman pag rumesbak na? Halimbawa, ganito, sumuntok si Mayweather. Ang unang bumanat si Manny Pacman. Ang ginawa ni Manny Pacman na uppercut, natamaan dito. Muntik na tumba itong si Mayweather. Paano pag si Mayweather nang bumanat? Baka mamaya tamaan si Pacman ng hangin lang. Yari. Itong sinasabi ni Paulo Duterte, bago ka magyabang, Browner, na aabot yung mga missile na gwardyadong Pilipinas, paano naman pag gumanti ang China? Ito po ang sabi dito. Ito, pinapakita lang natin yung illustration. Ito po. Ito ang mga ganito ang ganti ng China pag bumanat. Malulusaw ang bawat nilalang na dadaanan ng kanilang missile. Ang hypersonic missile naman, maaaring umabot ng 5 hanggang 25 times the speed of sound. Labis po ang kanyang bilis. Pero hindi naman po bago ang ganyan kabilis na mga missile. Ang mga ICBM, yung Intercontinental Ballistic Missiles, na mula pa po noong dekada 50, umaabot na rin ng hypersonic speeds.
Pero may malaki rin silang kaibahan kumpara sa bagong henerasyon ng mga hypersonic missiles. Halimbawa po, ito pong umaarko sa bandang itaas, yan po ay trajectory po ng ICBM. Maaari pong umabot ng altitude na 4,000 kilometers, parang suborbital flight na po yan. Kaya malayo po ang inaabot nito at maaaring tamaan ng mga target sa kabilang bahagi ng mundo. O isipin mo, kabilang bahagi ng mundo ang aabutin ng missile. Yan ang sinasabi ni Pulong Duterte bago ka magyabang-yabang Browner na yung mga missile aabot sa mainland China. Iisipin mo muna yung rest back. Huwag kang magyabang na malapit ka sa amo mo. Huwag mong sabihin na may missile tayo kasi mga kwitis-kwitis lang yan. Kasi gusto nilang bakbakan ng China. Paano naman pag binakbakan tayo ng China? Di ba babakbakan natin ng China? Natamaan sila. Sige, sabihin natin umabot sa mainland China. Baka kahit gas-gas, hindi uubre yung missile dito. Paano pag sila ang tumira? O diyari tayo? Mga kababayan, yan ang sinasabi ni Pulong Duterte na bago magyabang itong si Browner, ayusin muna niya yung mga salita niya. O, kita nyo dito mga comment. O, eto. O, sabi ni Lao Chu, eto po, sabi ni Lao Chu ha. Eto yung si Lao Chu, kilala pong personalidad doon sa China. May sinabi po siya mga kababayan. Eto po, pakinggan nyo, nakakakilabot po ang banat ni Lao Chu. Ito po, sabi ni Lao Chu mga kababayan, no? Sabi ni Lao Chu, a kingdom that has once been destroyed can never come again into being, nor can the dead be ever brought back to life. Hence, the enlightened ruler is heedful and the good general full of caution. This is the way to keep a country at peace and army intact. No ruler should put troops into the field merely gratify his own spleen. Do not provoke war with any country even if you have the capability to win. Much more if you don't have cause, no one wins a war. O tignan nyo mga kababayan na Armed Forces of the Politician Chief Miao. In the first place, the Chief of Staff AFP should not talk about the USA missile system. Capability is a classified military information. Ang gera ngayon hindi nakagaya ng gera dati na tao ang lalaban. Dito missile at advanced weapon. Kung mano-manong barilan, may pag-asa tayo manalo. Pero pag missile, ubos tayo, kawawa mga bata. Si General Browner, nakikisawsaw na rin sa politika, dapat ang sundalo tahimik lang. Yang sambayan ng Pilipino dapat ang pinoprotektahan ninyo. Huwag kumampi kung sino-sinong mga kasabwat na politician na puro korap. Hoy, sobrang dumadami ng mga pakawala sa mental hospital. Sa ngalan mo, Browner, parang pangalan ng aso. One artillery versus warship, drones, jet fighters, artilleries, helicopters, super weapons, tanks. Who do you think would win the war? O, tingnan nyo mga kababayan. Yan ang sinasabi natin. Paano tayo mananalo sa China? Yun lang, dahil ang laki nga ng kanyang arko paitaas, mas madali siyang i-track at i-intercept ng mga long-range missile defense systems. Ito po namang nasa ibaba. Ito po yung hypersonic missile trajectory. O isipin nyo, hypersonic trajectory. Itunuturing ng AFP na seryoso ang pahayag ni Senator Amy. Tignan nyo mga kababayan. Ano sinasabi ng komento? Target or not, never give up your territory, fight with moral. Kahit kailan hindi na naig ang kasamaan sa kabutihan, kapag ang Panginoon ang kumilos, dapat hindi pinapalabas yung ganito at dapat hindi pinapaalam. Nananakot lang si Amy kung buhay tatay niya, malamang baka binatukan yan.
Sa mga media outlet ng Pilipinas, Pilipino rin kayo, huwag nyo banggitin pwesto ng mga missile natin. So yan mga kababayan, ano masasabi nyo sa pagyayabang ni General Browner? Naabot daw sa mainland China ang mga missile natin. Binakbakan ni Pulong Duterte dito. Mga kababayan, so bago ka magyabang, i-check mo muna. Paano pag rumesbak ang China? Baka kwitis-kwitis lang yung paputok natin na pinagyayabang mo. O yung interballistic missile nila na hydrogen. Diba mga kababayan? Yan ang sinasabi ni Basti. Bago ka magyabang tungkol sa mga missile na kayang abutin ng China, kaya mo bang pigilan ang ganti nila? O handa kang isugal ang buhay ng mga Pilipino para lang ipakitang malapit ka sa iyong amo, Representative Paulo Duterte, Davao City District? Sabi naman ni Browner, mga medium-range missile to. Meaning that if they are launched, aabot ito ng mainland China at pati sa kanilang mga opisyal na isla. O mga kababayan, ano masasabi nyo? Sa yabang ni Browner? Mga kurap nga, di kaya. Mga kawatan sa gobyerno. Hindi kaya, China pa kaya. I-comment nyo. Kaya tahimik daw si Browner na sa pala ng bunganga ng 15 bilyones. Yan yung mga komento mga kababayan. Ano masasabi nyo? Kaya galit na galit si Paulo Duterte dito. Isang like po, isang share at isang subscribe. Salamat po.